Mahilig ka ba sa agimat, lalo na kung sa isang agimat ay kumikislap sa ginintuang aura? Hello po mga kaibigan, welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta po tayo mga kaibigan, lalo na sa mga pinakamamahal nating mga customers sa ating shop doon sa Shopee, sa Agimat 13 JF. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagtatangkilik sa ating mga mutyang kalikasan ng Babaylan Unum. Isang mutya mga kaibigan na tinatawag na mutyang ginintuan. Isang stones na may kulay ginto ang aura at may gabay na ikantada. Hangyo sa ginintuang aura mga kaibigan. Paano ito nakuha mga kaibigan? Ang mutya ng ginintuang aura, bato, ay nakuha natuntun sa isang mariit na bulubundukin dito sa amin sa Panay Isla. Sa isang lugar na misteryoso na kung saan dito naninirahan ang mga magagandang gabay na mga engkantada. Ang ginto bato ay nakuha sa loob ng kanilang paraiso na kumikislap sa liwanag sa aura. Bago namin ito makuha at sumangguni muna kami sa gabay aura ng mga surugnon at bigyang alay at ritual sa pangbukas ng arka ng pintuan ng mga engkantadang gabay. Mahirap din ito makuha, mahirap din na matuntun itong agimat na ito mga kaibigan. Kung walang surog, mahirapan po ito na makuha kasi linlangin ka ng mga engkantada sa talon, sa gubat, gagawin ka lang na pabalik-balik sa gubat at hindi mo ito makikita. Ano nga ba ang mga maitutulong ng mutya na ito sa atin? Ang mutya ay masilaw na aura, ginintuan, maganda gamitin lalo na kung sa isa kang treasure hunter mga kaibigan. Gabayan kanya sa mga paraan na kung saan ang daan patungo sa mga di makalkal na nakatagong lihim na sinang unang panahon pa mga kaibigan. Gumagana ang aura ng mutya ginintuan sa paraan ng panaginip. Ipinapakita sa iyo ng gabay engkantada ang isang liblib na kung saan andyan ang treasure. Binibigyan kanya ng teknika sa plano kung ano ang gagawin bilang treasure hunter. Maganda din ito sa negosyo mga kaibigan. Ito ang kanyang main aura na bertudes na hangyo sa negosyo, panghalina, pangakit dahil sa taglay nitong kinang na aura. Matibay din ito na pananggalang sa mga bad sign. Ang kumakalaban sa iyo ay masilaw sa angking bertudes ng mutya ginintuan. Di makapenetrate ang aura ng mga mahikang itiman. Maganda din ito bilang tangan sa pampalakas aura ng alindog at karisma. Paano ito palakasin ang mutyang ito mga kaibigan? Sa paraan ng pagritual every Friday ay lalong madagdagan ang kanilang aurang taglay. So saan nga ba ito magandang paglagyan? Magandang lalagyan mga kaibigan ay itim o pulang tila. Ano nga ba ang mga bawal kung tangan mo itong mga agimat? So mga kaibigan, sa lahat ng mga agimat ay bawal
dalhin una sa simenteryo sapagkat malulusaw ang taglay nitong bertudes. Pero mabubuhay muli ang aura kung sa araw ng Biyernes ay mapahiran mo ito ng divine oil aura ng babaylan unom na siyang may bertudes na angkin sa pampakain at pambuhay sa anumang sahing agimat, sangkap, mutya man o hiyas o trabungko mga kaibigan. Bawal din ikaw na hakbangan kapag suot mo ang agimat. Bawal din makipagtalik kung suot mo itong agimat. Kailangan kunin mo ito bago ka gumawa ng bawal. Kunin mo, huwag mong isuot. Bawal din mag-ihaw ng manok kung suot mo ang agimat. Kailangan sa pag-ihaw ay kunin mo muna ang agimat na ito. Huwag mo munang isuot para hindi ito malusaw ang kanyang bertudes. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating video talakayan, muli kong pinapaalala na ang agimat, sangkap ay gamitin sa tama. Gamitin sa kabutihan, tumulong na walang pag-alinlangan para ang buhos ng swerte ay tuluyang aagos.